Nararamdaman belay na rayo nang makita niya ang tatlong batang palaboy na kamukang kanayang dating asawa. Ang katotohanan ay nakpayak sa kanaya. Naisip mo ba na isang araw, sa gitna ng maranghang lungsod, makakakita ka ang tatlong batang palaboy na kamukang isang taong malahan na dati mong nawala? Kung hindi, subukan mong pakinggan ang kakaibang kwento na nangyari sa isang lalaking may tatlong belay na rayo. Sinasabi na ang bihay ay nagbibigay sa ating pagkakataon na itama ang ating pagkakamali, ngunit kung minsan ay pinipilit din tayo nito na harapin ang masakit na katotohanan. Dahil dito, limya ang hamatang lalaki at sa sandaling iyon ay napagtanto niya na ang buong mundo ay gemiw at pagkatapos ay nagising. Bago ang lahat ito, siya ay nabibihay sa isang maranghang bihay. Ang lalaki ay 55 taong lang, bagaman matangkad siya, ang kanayang muka ay nakapapakitang makapalatandang pagod. Siya ang chairman ng isang real estate korporasyon na nakabase sa isa sa pinakamalaking lungsod sa bansa. Kung titingnan isang tao ang tanawin ng skyscraper at ang mararanghang proyekto na nakakalat sa lahat ng dako, tiyak na isipin nila na siya ang pinakamasayang tao sa mundo. Mayroon siyang sapat na pera, kapangyarihan at katanahan. Mamahaling feast, maranghang pribadong sasakyan, profesional na pangkat ng hakatilong, bawa detalye na naugnay sa kanayang imoa ay nakpapaiwatig ng isang liw na mahirap abitin. Gayunpaman, nakikita lamang makakalabas ang kinang, kakanti ang nakakalam na naharap siya sa maraming nakatahong problema. Ang merkadong real estate ay nagsimilang bumagsak, ang makapagpabahing kampanayakang son siya ay isang panghinaing shareholder ay patuloy na bumabagsak. Ang hatensyonadong pagpipilong tungkol sa dalawang kapital at makarelasyon sa makadayang mamiminan ay nakdulot sa kanayang stress. Mula sa similang taon, ang sitwasyong depisit sa pananalapi ay nakdulot ng pagkontrolang ilang proyekto na pinangharap niya ng walang katiyakan. Ang ilang hadayang kasusayo ay nakpaiwatig ng pagnanais na bawian ang kanilang kapital mula sa mga infantire proyekt. Mahang ang halipon ng mga direktor ay kung minsan ay pimapaligid sa kanaya patuloy na naktatanong. Kailangan niyang maksikap na makpakalma, tumakbo pabalik-balik ipang pamahalaan ang dalawang pera. Iyon ang trabaho, paano naman ang kanayang personal na bihay. Matagal na siyang nabibihay ng makisa. Dati siyang may asawa, ngunit iniwan siya ang baba na iyon may 20 taon na ang nakalilipas. Wala silang anak o kahit papano ay yun ang palagi niyang inaisip. Sa mas tiyak, ang asawang iyon ay minsan siyang inibig ng labis, sumunod sa kanaya mila sa kanayang mga inang arawang kahirapan, ngunit nahiwalay sila sa isang malang hapon. Naalala pa rin niya ang sandali ng imalis siya, pinait ang kanayang haliha habang iniwan ang mariming apartment na inipahan noon at mila noon ay hindi na sila nakita muli. Nabalita niyang namatay siya dahil sa isang malalang sakit, ngunit iyon ay sabi-sabi lamang, walang nakpatinay. Dahil sa limang sakit, ibinon niya ang lahat ng alala, ibinius ang kanayang buong atensyon sa kanayang karera, imakat sa pinakamataas na posisyon na pinapangharap ng marami. Gayunpaman, ang dampatingo sa TikTok ay hindi kailanman madali at hindi rin walang halaga. May nagsabi na ang pera ay makakabiling maraming bahay, ngunit hindi nito mabibili ang nakaraan. Para sa kanaya, ang nakaraan tungkol sa kanaya ang nakpapahirap sa kanaya sa tivang hindi siya makatilok sa ating habi. Minsan ay naktataka siya, kung hindi siya naging masyadong ambisyoso sunuan, hindi himihanga sa kanayang asawa na isakripisayo ang lahat ipang suportahan ang kanayang karera, alas kaya siya. Sa paglipas ng panahon, ang pagsisisi na iyon ay lalong limalim sa kanayang peso, tumitisok tulad ng isang tinik. Noong hapong iyon, imalis siya sa kasaling kampanaya sa kanayang maranghang sasakyan na inihadat ng kanayang pribadong driver diretso sa kanayang fila, ngunit isang ideya ang biglang sumahi sa kanayang isipan. Sinabi niya sa driver na limiko sa isang suburban area kung saan plano niyang bumiyong isang resort project. Balak niyang personal na Syrian dahil may makaalang-havnhav na pinayakbit ng lokal na pamahalaan ang makarelasyon at ang proyekto ay nasa panhanap na hindi matiloy.
Habang limalayo ang sasakyan sa sentrum lungsod, ang makilo at maranghang kalaing lungsod ay inti-inting limambot nakbibigay doon sa tanawin makilong lipas sa khilitng lungsod ang makasira-sirang bahay. Ang katong nahanap ay ng hestusam habangkita. Masikip ang doon, ang mahabang linayan makasasakyan ay bumibisina ng malakas na sumasakit ang kanayang ilo. Ibinova niya ang salamin sa sasakyan, sinibikang himingang hangin, nahinit ang isok at alikabok ay nakpapadakdak lamang sa kanayang pagkabalisa. Sa isang iklap, naakit ng kanayang makamata ang isang tanawin na nakpabilis sa tibok ng kanayang peso. Sa mismong interseksyon sa tabing abalang tao, may tatlong bata na nakaupo malapit sa khilitng kalsada, maririmi ang damit, mahilo ang bihok, ilang plastic bag ang nakalakay sa paligid, marahil ay buong pag-ari nila. Nahinit ang nakpapatigil sa kanayang pahinga ay ang makang tatlong batang baba na kamakang kanayang dating asawa na iniwan siya mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Sa simula, akala niya ay namamalikmata siya, walang dahilan para mukhang mahkamaka ang tatlong batang palaboy at ang kanayang dating asawa, nahinit tinitihan niyang mabiti. Ang pinakamatandang baba, mga 11-12 taong lang, ay may malalaki at maninggang na mata, bahang mataas ang makapisingi. Ang dalawa po ay makang mas bata, makasiyam o 10 taong lang, nahinit halos pareho ang kanilang maka, lalo na ang kanilang makakilay. Ang nakpakilat sa kanaya ay ang nakitinoba ang limitaf sa labing isa sa tatlong bata ng limangon siya ipang oliven ang kanayang kapatid. Ang hitina iyon ay nakpentang kanayang imahanuan, nuwang siya ay bata pa, manipis ang halabi, may bakas ng kalangkitan sa sulok ng kanayang bibig, nahinit mahanda pa rin na nakpaibig sa kanaya. Marahil kapag hinaan natin man lamang ang ating peso, ang bihay ay limilakang isang sandali ipang kasinghan tayo. Nadama niyang hindi siya morang imipo ng tahimik. Nakasikip pa rin ang trapiko, sinabi niya sa driver, himinto ka sa khilitng donduan, pimarada ka para makababa ako at tingnan kung ano ang nangyayari. Medayo nakilihan ang driver ng marinig ito, nahinit sinibikan pa rin niyang limapit sa khilitng don. Itinilak niya ang pinto at bumaba papalapit sa tatlong batang baba. Nuwang kasandaling yawn nakabibingang makabisinang sasakyan makapal na alikabok nakmamadali ang lahat. Nakaupo ang tatlong bata nang nakakirap tila nakihintay silang isang bahay o simpleng nakihintayang hapinan nang hindi alam kung ano ang kakainin. Napansin pinakamatandang baba ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling face na papalapit tila nakingat siya, inilapit niya ang kanayang dalawang kapatid sa kanaya. Tinangnan niya ang kanilang anayo, payat, pinit-pinit ang damit, pinuang pawis at dimi. May kasama ba kayong matanda dito? Tanong niya, naktataka kung bakit napakawalang katutiran kanayang kasalita. Inilang ang kabata, nakingat ang hamatan pinakamatandang baba. Ang dalawang mas batang baba ay imatras sa balikat ng kanilang kapatid. Malapit doon, tinitingnan siya ang ilang nakatitanda sa bangketa, ang ilan ay sigurado na siya ay isang manluluko gustong humawang isang bahay na kainahinala, walang naksalita ipang makialam. Nansalto siya, halos gusto na niyang tumalikot, nahinit hindi malas ng maka ang tatlong batang baba ang kanayang isipan, kamaka sila, kamaka na nakpapaninig palaybo sa kanaya. Napilitan siyang buksan ang kanayang pitoka at kimihang ilang pera at ibigay sa tatlong bata. Kinaninayo ito para makabili kayong makakan. Wala akong masamang balak. Tiningnan ng pinakamatandang baba ang makapera at pagkatapos ay tumingala sa kanaya. Iyon ang tingin na nakpakilat sa kanaya. Sa isang sandali nakita niya ang isang hindi may paliwanag na kalangkitan katilat ng mata ni Emily nuwang makahalang araw nila. Imilang ang bata at sinabi, hindi ka namin kilala, hindi namin alam kung sino ka, ayaw namin tumanghap ng pera. Salamat. Ang kasalitang iyon ay nakpahilo sa kanaya. Sa nakaroon, palaki niyang inisip na ang mahirap ay handang tumanghap ng pera, nahinit ang batang ito ay napakatatak. Pagkalipasang ilang sandali dahil sa gutom at pagod, ang dalawang mas batang kapatid ay tila hindi na makayanan, limanghon ang pinakamatanda ipang palakasan ang loob ng kanayang mga kapatid at pagkatapos ay nanghanhinah na sinabing bata.
Hiwag mukamang malitin, hindi naman alam kung saan pupunta. Namatay na ang nanay namin, hindi rin naman alam kung may tatay pa kami. Para siyang tinamon kidlat. Bakit ang isang malabong impormasyon ay nakpapalala sa kanayang dating asawa? Hindi niya alam kung paano magreriyait. Sahili, sinabi niya, alam ko ang isang pansiteria malapit ito, gusto niyo bang ilibre ko kayo? Pagkatapos ay saka natin pag-isapan kung ano ang susunod na gagawin. Nachtengenan ang tatlo, lumilia ang dalawang mas batang baba dahil sa gutom, bahagyang tumango ang pinakamatanda na parang pumapayag na sumigaw, marahil ay pinilit silang pagkapahot na walang ibang paraan. Kinawaan niya ang driver ipang tilanghan silang magdalang kanilang habagawa, nginit mahigpit na hinawakan tatlo ang kanilang habag, iginet na sila na ang magdadala. Nakalangan lamang siyang itiro ang don. Ang pansiteria sa tabing don ay sira-sira, ang ilang limang mesa at ipuan, ang lekarang pakyukas penghan ay lantat, inanayahan niya ang tatlong bata na imipu, order tatlong mangkok mainit na pansit. Kinain mga bata ang mga ito nang mabilis, malinaw na yun ang pinakamasarap na pagkain nila sa lubang. Maraming araw. Simikip ang kanayang dibdib nang makita ang tatlong mababait na bata, inisip niya sa kanayang sarili na at baka. At pagkatapos ay imiling ipang sabihin sa kanayang sarili na ang ideang iyon ay napakabolef. Habang kimakan sila, imipu siya sa tapat, hinibat ang kanayang feast at hinila ang kanayang kerbota ipang mabawasan ang pakiramdam pagkasakal. Pagkatapos mga 10 minuto, natapos kimain ang tatlong bata, tumitingin-tingin sa paligid. Ibinaban pinakamatandang baba ang kanayang chopstick, ang pangalan ko ay Abigail, at ang dalawa kong kapatid ay sina Aimee at Althea. Nakatira kami sa isang malayong bundok na bayan. Ang pangalan nanay namin ay Antoinette, namatay siya isang linggo na ang nakalilipas. Kagabi nag-impake kami at bumaba sa lungsod ayon sa bilin aming kapitbahay, nagpabalak na hanapin ang aming tatay, himinto siya, pinung kalangkitan ang kanayang hamata, ngunit hindi ko rin alam kung sino siya. Narinig ko lang na nakatira siya sa lungsod na ito, isang napakayamang tao, ngunit hindi na sinabing nanay ko ang kanayang pangalan bago siya biglang namatay, kinailangan naming ipakbili ang lahat ng aming kapag-ari ipang makabili ng tiket. Ngayon ay hindi na namin alam kung ano ang gagawin. Nakalian siya. Hindi niya nakita ang kanayang pangalan o ang pangalan ni Emily sa kiventong tatlong batang baba, ngunit ang partidida ay timos pa rin. Mayroon ka bang litrato alala ang iyong nanay? Tanong niya. Tumango si Abigail, kiniya ang isang 57 mila sa kanayang bah, sa loob ay isang larawan ng isang babaeng nasa edad na may bihok na nakalikhay sa kanayang balikat, ang kanayang mukha ay halos katilat din ni Emily, ngunit hindi si Emily. Nakpakama siya, marahil yun ay isang pagkakataon lamang sa mukha. Pagkatapos ay nakbaho ang kiwento ng mahpatiloy si Abigail, alam ng aming kapitbahay na si Anna ang tatay namin ay dating bumaba sa lungsod ipang magtrabaho, at pagkatapos ay narinig na siya ay naging isang malaking negosyante. Sinabi niya na kung swerte kami na makita siya, hilingan namin sa kanaya na arihan kami, ngunit ngayon ay napakalaking lungsod, manong, hindi ko alam kung saan magsisimula. Sa inang pagkakataon sa kanayang biyahe, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kiniya niya ang kanayang telepono, sinibikang tawagan ang isang kaibigan na direktor pilisayang distrito ipang tilanghan siyang sirin ang impormasyon, ngunit pagkatapos ay naisip niya na hindi na lamang. Natatakot siya na baka walang kinalaman sa kanaya ang tatlong batang ito, at kung makialam siya ng sobra ay magiging komplikado ito. Pagkatapos magtanong ng detalyado, nalaman niya na ang mga bata ay walang tirahan, maaari pa silang hayon na himala. Nakisip siya, may isang bahay sa kanayang piso na naktitilak sa kanaya na tumilong, hindi lamang dahil sa awa, kundi dahil din sa pagkabala na ang kanilang mukha ay halos katilat ng isang tao sa nakaraan. Sahili, nakpasaya siya, kung hanuan maniraan mina kayo sa bahay ko, mayroon akong ekstrang silit. Pagkatapos ay sisibikan kong makipag-ugnayan sa mga opisyal ipang magtanong tungkol sa impormasyon may wahang ama.
Nach atibile milisi Abigail, nakipach isap sa kanang dolawang kapotet, so hilisa ilalim kimikislap na ilawang pansiteria, ang tatlong payat na meko ay tumango at nakpasalamat sa mabait na lalaki. Bumalik siya sa kotse, sinabi sa driver na dalhin ang tatlo sa kanang Filomena at babalik siya sa kumpanaya ipang dumalo sa isang pagpipilong. Nahinat pakbalik niya sa kumpanaya bimius ang maraming masamang balita. Bimaksak ang makapagpabahing kumpanaya at isa pang dayang mamiminan ang naktiklara na babawin ang kanang kapital. Kinailangan niyang makpatawakan isang emergency meeting sa board of directors ang kapaligiran ay mabigat na parang lilibog ang barko. Natakot ang ibang shareholders pinakbintangan ang isa't isa. Kinailangan niyang pigilan ang kanang galit, pinapaya pa ang lahat. Ito ay isang maliit na hakbang lamang pabalik, marami pa kaming maalahang proyekto, hanap akong bakong mapagkakinan ang kapital. Nahinit sa kanang peso, alam niya kung hanukadlikado ang sitwasyon. Ang isang proyektong urban area sa probinsyang ay hindi imisat, ang isang proyektong hotel sa tabang dagat sa probinsyang ay mayroon ding halahal na problema, ang dalawang pera ay timahal. Ang hamanghahawa ay nakvelgadal sa hindi nabayarang sahod iyon ay isang kadenan makakomplikasyon. Binanggit ng Chief Financial Officer ang pagpipilian pagkabangkarote ipang milang aysan. Halit niyang pinagpok ang mesa at simahaf, hindi pa tayo imabot doon, hiwag maklakasloob na banggitin ang salitang pagkabangkarote dito. Sa hili, natapos ang pagpipilong sa isang nakakasakal na kapaligiran. Inipos siyang makisa sa gitnang walang laman na silit ng pagpipilong, biglang nalala ang kiwentong tatlong bata, hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanila. Bilong niya tumindi ang sakit ng ilo. So, isang banda nakita niyang kakaiba na nakilala niya lamang ang tatlong batang walang tirahan bakit siya nakalala ng labis. Nang habang yun, bumalik siya sa Philippa katapos ng ting hobby. Binuksan takapamahala ang pinto, bimilong na pansamantalang natutulog ang tatlong batang baba sa sala dahil natatakot sila, hindi sila naklakasloob na pimasok sa kanilang pribadong silid. Pimasok siya at nakita ang tatlong katawan na nakakirap sa sofa, nakabalot ng manipis na kimot, mapitla ang kanilang hamaka. Biglang imapaw ang pakiramdam pahkawa at siya mismo ang kimihang isa pang kimot at tinakpan sila. Nakilat si Altia na nagising, natakot nang makita siya, at pagkatapos makita na siya ang manong na tumilong sa kanaya, kampante siyang pumikit at natilok mili. Sa buong bihay niya, gumastos na siya ang $1 para bimili ng hakotse, auto at branded na gamit, nahinit bihira siyang tumayo at panurin ang simpleng sandali na yaon. Kinabukasan, nahanda ang makatulong sa bahayang almusal para sa tatlong bata, nakingat sila na hiwag makahilo. Inanayahan niya si Abigail na imipo at makipag-isap, gusto niyang malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa kanilang nanay, tungkol sa paglalakbay ipang hanapin ang kanilang ama. Sinabi ni Abigail sa gitnang liha, sinabing nanay ko na ang tatay namin ay isang lalaking may malalaking ambisyon, dati niyang nakasama ang nanay ko sa loob ng ilang taon at pagkatapos ay imalis para imaman at pagkatapos ay hindi na bumalik. Napatawat na siya ang nanay ko, naghintay, nahinit malipit ang bihay, hindi pa namin nakikita ng dalawa kong kapatid ang aming tatay. Mapait niyang nalala na dati ring nalilingkot si Emily dahil napakanting oras ang hinihol niya sa kanaya, naktatrabaho siya buong araw para itayo ang kanayang karera, nahinit hindi siya nakbintis, o hindi bababa sa hindi niya alam yun. Samha sa minut na araw, abala pa rin siya sa paglitas ng hilo sa pananalapi. Paminsan-minsan pagkatapos ng trabaho, imiwi siya at nakikita ang tatlong batang baba na naklalaro sa hardin villa, kung minsan ay tumitulong sila sa makakawang bahay tulad ng paglilinis ng bakiran o pagpitas ng makakalay sa kusina. Kung minsan ay imipo at gumagiit ng makabahay-bahay sa 5 popol. Isang araw ay bimisita siya at nabitan niya si Abigail na nakatayo sa harap ng kanayang bookshelf, tinitingnan ang isang larawan. Sa larawan na yun ay nakinan larawan si Emily noong siya ay bata pa, isang ngiti na sumisikat. Emily, nakakonekta ka ba? Yun ay tumitukoy sa malangkot na mga mata. Sino ang nasa larawan?
Makasirang nanayku nginit hende siya. Hende kasang handa ang nanayku. Ang tanong ay nakpatahimik sa kanaya. Sinasabi sa kanayang instance na ang kiventong ito ay hindi lamang tungkol sa tatlong kawawang bata. Nakpasaya siyang makpadalan makataw ipang imbestigahan ang nanay nila na si Antoinette sa belebendigang lugar na yaon. Gesturen niyang makpad na para malaman kung tumitikma ito sa kanayang sariling dugo kahit na napakalitang posibilidad. Gayon pa man, matigas pa rin siya, marahil daw ang pagsisisi nun ay nakpahirap sa kanaya hanggang sa pintong kung makakita siya ang isang detalye na nakpapalala sa kanaya kay Emily ay hindi niya maring baliwalain. Habang naghihintay ang resulta, isang bakong masamang balita ang bimaksak sa kanayang ilo. Patuloy na bumabagsak ang makapagpabahing kampanaya, ang ilang bangko ay tumanghang milang pondohan ang mga ito na himahantong sa posibilidad na maraming mga proyekto ang mapipilitang ihento ng walang katiyakan. Ang presayon ay dumating sa kanaya at kinailangan niyang patuloy na makipag-isap sa mga mamamahayag sa ekonomiya, pinapaya pa ang merkado. Noong hindi siya makatilog at pagkatapos ay isang Sabadong hapon, siya ay nasa kanayang pribadong opisina ng sinabing tagapamahala na may isang batang bobo na gustong makipagkita sa kanaya, ipinakilala niya ang kanayang sarili bilang Bea, na may dalang ilang kapopol na may kaugnayan sa nanayang tatlong bata sa bahay. Pinapasok niya ang bobo. Ang bobo ay nasa edad na 30, nakasuot ng simpleng damit, ang kanayang mata ay maliksi. Ipinakita niya sa kanaya ang sertipikong kapanghanakan tatlong bata na nakatatalang panghalan ng nanay na si Antoinette, ang panghalan ng tatay ay hindi nakilala. Sinabi ni Bea, ako ay malayong kamag-anak ni Emily, namatay siya noong nakarang linggo. Nakisa ang tatlong bata, narinig ko na sila ay inarihang isang may-ari kaya paminta ako ipang makipagkita sa iyo na imasang makumpirma ito, ngunit nakalala rin ako. Nang magtanong siya tungkol sa relasyon sa pagitan ni Emily at niya, imiling si Bea, hindi ko alam kung sino siya, hindi rin binanggit ni Emily ang panghalan na yaon. Dati si Emily ay isang manggagawa, nagkaroon ng relasyon sa isang lalaki nang imivisya sa kanayang bayan, at pagkatapos ay pinanghanak ang tatlong bata, pinalaki sila sa kahirapan. Siniring mga doktor na siya ay may Italyaartisiyose, walang pera ang pamilya para makpakamot, namatay siya dahil sa atake sa peso. Pagkarinig nito, mas nakalihan siya. Malinaw na hindi tumitikma kay Emily ang panghalan nanay, kaya bakit kumikang tatlong bata si Emily? Upang kakatan lamang. Sinabi rin ni Bea na ang tatlong bata ay dating may appointment para sa isang lalaki na sinabi ni Emily na ama nila, ngunit tumangha siyang dumating sa halang minito. Isang ideya ang pimasok sa kanayang isipan, maaari bang ang lalaking iyon ang ikatang lahat. Inalok niya na makipag-ugnayan kay Bea, nanghan ako na alahan ang tatlong bata sa loob ng ilang panahon. Gayon pa man, hindi pa rin niya iniwasan ang kanayang pagkabala. Isang gabi, siya ay nakupo sa kanayang silid-aklatan, binibigsan ang haalala ni Emily, isang larawan ni Emily na nakasuot ng piting oday sa kanayang karawan. Isang hindi natapos na liyam na sinisisi siya na nakaalala lamang siya tungkol sa paghawang negosyo at pinapabayan ang kanayang damdamin. Bilong niya, Emily, saan ka na pumunta? Talaga bang wala ka na? Sa labas, ang tatlong bata ay nanonood ng telebisyon sa sala, paminsan-minsan ay tumatakbo pabalik-balik. Napaktanto niya na sa ilang sandali, ang kanilang hanghiti ay may katilat kay Emily, o baka masyado lamang siyang sentimental. Pagkatapos ay inti-inting imakayat ang lahat sa kasitilan nang makatanghap siyang isang mensahe mula sa kanayang katilong, ang halang mamiminan kampanaya na sa Takayama ay alis na rin. Kinailangan niyang limipat patanong Japan sa loob ng 2 araw ipang makipag-ayos, imasang malagtas ito. Kinailangan niyang ayusin ang tagapamahala ipang bantayan ang mga bata sa bahay. Bago imalis sa paliparan, sinabi niya kay Abigail, kailangan kong maglakbay para sa trabaho. Tandaan mong alahan ang iyong 2 kapatid na baba. Kung kailangan mo ang animang bahay, sabihin mo lang sa tagapamahala, baka wala ako sa loob ng ilang araw. Timahimik si Abigail at tumango lamang.
Ang paglalak by patenong Japan ay isang bangangot, hindi siya natilok sa loob ng tatlong gabi, nakipag ayos sa lahat ng paraan hinit imiling paran sa Takayama. Sinabi nila na ang merkadong real estate sa Vietnam ay saturated na, hindi na nila gustong magpatuloy sa pagsasakal. Inibisiya sa bansa na may pakot na pag-isip, nakakalihan sa ideya na ang ilang mga proyekto ay maaaring mabigo, kailangan niyang litasin ang krisis sa pamamagitan ng pagbebentang kanayang mga ari-arian. Ang karera na kanayang itinayo sa loob ng 20 taon ay maaaring mawala. Later at nagit, 5 ang eroplano, inibisiya, Milan. Nakita niyang patay ang lahat ng ilaw sa fila. Kimatok siya sa pinto, binuksan takapamahala, ang kanayang muka ay nakakalihan, mahal na panghilo, ngayon ay imalis ang tatlong batang baba ng mahisan ngayong hapon, hindi nagsasabi sa kahit sino, naktala pa silang ilang bahaw. Si Abigail ay nakiwan lamang isang pirasong popol na nagsasabi na nakahanap silang bakas ng kanilang tatay kaya hindi na sila maaaring manatili dito. Isang pakkailo ang dimatang. Siya ay nailo sa pakitan kanayang alalahanan tungkol sa pera, ngayon ay idinaktak ang pagkawalang tatlong bata. Akala niya ay nakugnay na siya sa kanila, ngunit bigla silang imalis, sila ay bata pa at imilan sa labas, son sila pipinta. Hindi na siya nakisip ng marami, sinabi niya sa takapamahala na kinan ang payong at pagkatapos ay sumikot siya sa kotse, hindi pinapansin ang malakas na ilan, pinatakbo niya ang kanayang kotse sa makakalaya, bimisita sa bus station, train station at ang makalugarking son naktitipon ang makamahirap. Nararamdaman niya na maaaring linlangin makamasasamang tao ang tatlong bata o sinisibikan nilang hanapin ang hindi kilalang ama kahit na wala silang kinalaman sa kanaya, ngunit bakit siya nakalala ng labas. Ito ba idol ang kanilang hamaka ay palahing nakpapalala sa kanaya sa isang tong pimanaw na. Kimilok at kimidlat, madalang ang hakalaya, ilang beses niyang ibinaba ang bintana ipang magtanong som kanaktitinda sa bangkita, makadriver motorsiklo, ngunit lahat ay imiling at walang alam. Naalala niya na sa pirasong popol na ibinahayang takapamahala, isinilat ni Abigail ang ina sa Kimbin Hotel malapit sa estasyon ang tatay namin, kailangan naming pumunta at hanapin siya. Salamat po. Dali-dali niyang pinatakbo ang kanayang kotse patungo sa estasyon patungo sa Kimbin Hotel. Nang makarating siya doon, madali siyang tumakbo papasok sa reception desk at nagtanong kung may tatlong bata na dumating dito ipang hanapin ang isang tao. Sinabing staff ng hotel na may tatlong batang baba na nagtanong tungkol sa silit ng isang taong nakanghalangho, ngunit hindi nagbigay ang reception dahil hindi nila nakumpirma ang relasyon. At pinakisapan ng siritay ang habata na imalis sa lobay. Dali-dali siyang tumingin sa paligid pinung pagkabalisa. Sa gitna ng malakas na ilan, bigla siyang nakakitang isang maliit na anino. Na nakakirap sa ilalim ng iyafe sa gilid ng hotel, tumakbo siya at napagtanto na ito ay si Althea, ang pinakabatang kapatid na baba na nanghinginig sa lamang. Nang makita siya ni Althea, imiyak siya, Manong, hindi namin mahanap ang tatay namin, pinalayas kaming si Shiritay Huart na yaon. Nasan si Abigail na inalo si Aimee. Malapit lang, nadila si Aimee at nabasa. Dali-dali niyang biniyat si Althea, sumikot sa kabilang sulok ng terasa, at nakitan niya ang bata na nakayakap kay Aimee, tinatapik ang likod nito, at bakas sa muka ang labis na pag-alala. Nang makita siyang halos bimaksak, mahinang sabi ni Abigail, pasensya na po, ayaw ko po kayong mag-alala, pero kapon po kasi narinig ko na may nakpakilalang tatay namin na nakanghalangho sa hotel na ito, sabi po ang kaibiganian. Kaya naisip ko na baka ito na ang hiling pagkakataon na makita namin si Papa, perut. Hindi na siya nagtanong pa, kiniya lang niya ang kanayang jacket at ibinalot sa tatlong bata, niyakap sila ng mahigpit. Bumihos ang ilan na tila nakikas ng lahat ng partidida. Marahil sa sandaling iyon ay napaktisasay na niyang poprotektahan niya sila, kahit pa hindi niya sila tinay na anak. Pinapasok niya sila sa kotse, nahanap ng isang pribadong klinika malapit doon para ipasiri ang sugat ni Aimee, nakashasan ang tuot at bahang nilaknat, basang basa ang kanilang kamay at pinung pitik. Pinalitan ng bendang doktor si Aimee at pinayang magpahinga.
Pagkatapos nun ay inihadat niya sila pauwi sa mansaon, sa doon ay pilit na pinipakilan ni Althea ang kanayang pahyak habang kinikikwento sa kanaya. No ibinalita ni ano nakipag-ugnayan ang tatay nilang hukay tiyan Emily at nakpasang makita sa Camden Hotel. Nahinit pagdating doon ay hindi nila nakita si Hu, marahil ay iniwan na naman silang tatay nila, himihik pang sabi ni Althea, Tiyo. Hindi po naman maintindihan kung bakit ang sasamang matatanda. Hindi niya alam kung paano sila Oliven, ang alam lang niya ay akapan sila ng mahigpit, sumasakit ang puso niya na parang hinihiwang kitsalayo. Sa mismong sandaling yun, tuminok ang kanayang telepono. Timawak ang financial director ng kumpanya, sir nabigo po ang negosasyon. Pinag-isapan po ang board of directors ang plano na isara ang ilang proyekto, baka po kailangan kayong dumalo agad. Parang napinit si Eden sa dalawa, bumabagsak ang kanayang karera at kailangan 3 batang ito ang kanayang akarang proteksyon. May kasabihan na mas mahalaga po ang kabaitan kaysa sa kayamanan. Nahinit sa loob maraming taon, hindi yun natutinan ni Eden. Ngayon niya lang nakita na kung minsan, ang pagpili ay maaaring magtakdang bihayang isang tao. Pagdating sa bahay, initus ni Eden sa katiwala na mahandang sariling silit para sa 3 bata, initusan ang makakatulong na mahandang pakkan at malinis na damit. Samantalang siya, binaliwala niya ang sinit-sinot na tawag, imipo sa sala at nachtemplang mainit na salabat at naghintay. Pagkatapos nilang makpalit ng damit ay bumabas sila para makipag-isap. Nang imipo ang 3 bata sa paligid ng mesa, tinignan ni Eden ang bawat isa sa kanila, payat at mahina si Amy, mainit pa rin ang kanayang noo, mabait na takot si Althea, at si Abigail naman ay matatag at pilit na nakpapakitang lakas. Dahan-dahang sabi ni Eden, hiwag kayong mag-alala, manatili lang kayo dito, ako na ang bahala sa pag-aral ninayo. Kung hindi kayo tanggapin tatay ninayo, ako pa rin ang bahala. Hindi ko masisiguro na mananatili akong mayamandal na hirapan ang kumpanya pero ipinapanha ko na hindi ko kayo pababayan. Nang marinig yun, himakulkul si Althea, kimapit ng mahigpit sa kamay ni Eden na parang kimakapit sa isang patpat sa gitna ng bahayo. Emiko si Abigail, namimila ang mata, mahinang sabi, Tiyo, maraming salamat po. Ang gesto lang po namin ay isang tahanan para hindi na kailangang matilok sa lansanghan ang dalawa kong kapatid. Sa sandaling yun, naalala ni Eden ang kanayang pagkabata, noong nakakitom siya at kinailangang magbentang tiyarayo. May isang tao na inang nakbigay kay Eden tinapay at sumiporta sa kanayang pagtatayong negosyo. Ngayon, kinakawa niya iyon para sa 3 inosenteng bata. Kinabukasan, pumunta siya sa opisina, hinarap ang isang masakit na pagpipilong board of directors. May mga nakparatang na hindi siya nakapagpokus at pinababayan ang trabaho sa oras ng kahipitan. Hindi na naktalo si Eden. Sinabi lang niya, mayroon pa akong ilang personal na ari-arian, handa akong ipanahot para makalikong pondo. Kung sino ang gustong imalis na hindi ako makakalit. Nakilat ang lahat sa kanayang sinabi. May mga nagsabi na nababaliw na si Eden dahil kahit ano pa karaming pera ang makya niya, mahirapan pa rin siyang iligtas ang kumpanya. Nahinit hindi sumiko si Eden. Sa mga sa minut na araw, kimatok siya sa maraming bangko at investment fund. Medayo alanghanan ang lahat, nahinit naktiyaga pa rin si Eden. Iniwi siya ng kabina at madalas. Na nakikita na niyang natutulog ang 3 bata, ang kanilang mukha ay inosente. Ang ima na iyon ay parang isang ilaw sa gitna ng kadiliman, pinapainit ang kanayang peso, binabawasan ang kanayang presyon. Makang kaya ko pa rin malasakit sa iba maliban sa aking sarili pagdating sa pera, mapait na sabi ni Eden sa kanayang sarili. Pagkatapos, isang tanghali, natanggap niya ang resultang investigasyon mula sa kanayang asistant na si Antoinette, hindi raw sila makakadeho o makakamak-anak. Nahinit may isang kakaibang detalye na limitaf, nagtrabaho raw si Emily bilang manggagawa sa isang pakawang damit at siya ang manager doon bago siya namatay. Ayon sa ilang dating manggagawa, kinapkop at inarihan niya si Elizabeth na parang kapatid. Kahit noong nakdadalang tao, tinitulunghan pa rin niya ito sa pinansal.
Nginit pachkatapos ay naksara ang pachawaan, hindi alam kung saan lumipat. Maitsismas na namatay si Emily sa isang aksidente sa trapiko. Nakilat si Eden. Kaya may koneksyon pala sila ni Elizabeth. Siguro iyon ang dahilan kung bakit may pagkakawag ang tatlong bata dahil malapit sila sa isa't isa at kinakaya ang kanilang mga ekspresyon. O baka may iba pang misteryo. Hindi naglakasloob si Eden na mangala natatakot na imasa at madismaya. Ang alam lang niya ay kung bihay po si Elizabeth, tiyak na matitiwa siya dahil tinitulungan niya ang tatlong bata. Limipas ang isang biwan, nakaharap po rin ang gripo ni Eden sa pakbaksak. Nachtesasaun siyang magkaroon isang pampublikong preskonferense para ibahagi ang mahirap na sitwasyon, ngunit nangako na hindi niya pababayaan ang mga hindi pa tapos na proyekto. Nakakahilo ang media. Maraming nangkataya kay Eden na masyadong tiwala sa sarili. Habang lalong nakakahilo ang merkado, lahat ay tumatakbo, siya naman ay nananatili, magtatagumpay kaya siya. Gayunpaman, may isang gripong makapribadong investor sa bansa na nakakita sa kanayang determinasyon, nakapahayag silang interes na tulungan siyang iligtas ang proyekto kapalit ng pahati sa mataas na kita. Timayag si Eden basta may pagkakataon na milang mabihay ang kumpanya. Isang araw sa bahay, sumakit ng husto ang tiyan ni Amy, dali-dali siyang dinala ni Eden sa ospital. Napagtasasaynan ng doktor na may appendicitis siya, kailangan siyang operan agad. Hindi siya mapakali sa labas ng operating room. Nakakatawa na isang milenarang may iba na ang biyok ay tensionado dahil sa isang batang palaboy na nakilala niya wala pang 2 biwan. Nang ilabas si Amy ang nurse, hinawakan ni Eden ang kamay niyang pawis na pawis. Napagtanto niya na wala siyang pinakaiba sa isang tatay na nakalala sa kaniyang anak. Ang 2 batang baba ay nakatayo sa labas ng pasilayo na hekapan at imiyak. Nang yanan sa yung doktor na matagumpay ang operasyon, nakanga nang maliwak si Eden. Nang habang yun, nanatili siya sa ospital para bantayan si Amy. Tulog na tulog si Amy, si Abigail at si Althea naman ay nakaiko sa labas. Bigla niyang nalala noong sinabi ni Elizabeth, kung makakaroon tayong anak sa hinaharap, anong klaseng tatay kaya ikaw? Imiling si Eden at pamintong hininga, siguro hilina siya, hindi na niya kayang makakaroon anak kay Elizabeth, ngunit pinahan siya ang kapalaran 3 kawawang bata sa kanayang bihay. Pagkatapos ay naktiloy-tiloy ang haarawang hirap sa ospital, patiloy na pumipinta si Eden sa ospital para makpantay, kaya naman nakbilang-bilanghan ang ilang lider ng kumpanya na nawawala na raw siya sa pokus. Hindi niya raw binibigyan oras ang malakang gawain. Ngunit may isang himala na nangyari nang magtasasaun ang gripong mga investor na mag-inyet ng pondo dahil naniniwala sila sa pagkataon ni Eden. Sa paglipasang panahon, napagtanto nila na hindi lang siya isang taong ambisyoso at bilak, mayroon din siyang mabitang peso. Tama nga, kung minsan, ang isang mainit na pagkilos ay lumilakang isang invisible na kredibilidad. Pagkatapos, pinalabas si Amy sa ospital, inti-inting bumalik ang kanayang lakas, mas noong malapit si Amy at si Althea kay Eden. Inti-inti nilang tinatawag si Hangatiyo at labas itong ikinatiwa ni Eden. Sa kanayang peso, limaki ang kanayang pagmamahal, hindi nakakaiba sa pagmamahal niya sa kanayang sariling anak. Hindi sinasadaya na nawan niya na maral ay binahong bihay, kahit na hindi niya sila ipinanghanak, itinirang po rin niya silang kanayang sariling dugo at laman. Ang kanayang mga problema sa pinansaya, inti-inting nasolusyonan ang kanayang mga proyekto, kahit na mahirap, at ang panhanap ng pagkabangkaruta ay limayo na. Nagsimula nang makisip si Eden tungkol sa pagpaparal sa 3 bata sa isang regular na paaralan. Makang gustong-gusto ni Abigail na mag-aral, sabik siyang magkaroon ng kaalaman. Handa siyang bayaran ang tuition fee sa isang pribadong paaralan, ngunit na iyang sabi ni Althea, Tiyo, gusto lang po namin na mag-aral sa pampublikong paaralan. Iwag na po kayong gumastos ng malaki, alam po naming nahirapan kayo. Nang marinig yun, nakimiti ng pilit si Eden, ayos lang, kaya ko pa rin pag-aralan ang mga bata sa isang magandang paaralan.
Ang pahirap ay gewyn mga tanda. Nang gabingyon, nagbabasa siya ng diaryo, kimatok si Altia sa pintong kanang silit, binahan siya nitong isang maliit na kahon na hawa sa kaway. Sa loob ay may ilang alalang kanang ina na si Emily, kabilang ang isang 5 notebook, isang gesot na papel na may nakasulat na panghalan at numerong telepono, nginit malabo na. Sabi ni Abigail, itinago itong nanay ko. Nakita ko lang ito sa 5 bakang damit niya. Hindi ko po alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero sabi ni nanay, may isang mabait na baba na tumulong sa kanaya. Nakilat si Eden nang makita ang malinaw na panghalan sa papel. Kaya hindi may tatanggi ang koneksyon. Ahat-ahat, binitlat ni Eden ang notebook, nakita niya ang ilang salat kamay, Ate Elizabeth. Ako po si Emily. Hindi ko po kayo gustong abalain. Nabintis po ako sa kanaya, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Natatakot po ako na iwan niya kami. Mabilis na timibok ang piso ni Eden. Ahat-ahat niyang binitlat ang suminot na pahina, nginit na pinit na ito. Kaya pala magkapatid si Elizabeth at si Emily. Tinilanghan ni Elizabeth si Emily, nginit hindi malinaw kung sino ang irresponsableng ama. Bakit kaya may pagkakawag ang 3 bata kay Elizabeth? O dahil malapit sila sa isa't isa at kinakaya ang kanilang mga ekspresyon. Biyong gabi ay hindi natilog si Eden, naisip siya. Nang sumikat na ang araw, bigla siyang naiya dahil sa loob ng maraming taon ay hinabol niya ang perakaya na wala siya. Kapag tinitingnan niya ang 3 batang ito, sana ay mas pinaalagaan niya ang kanayang asawa. At sino ang nakakalam sa isang malayo na kanhiti at pinapanood siya na mukhang isang lalaking marinong magbigay. Ang bihay ay palahing naglalaman ng mga misteryo, kung minsan hindi dahil ang 3 bata ay kanayang sariling anak, lumilitaw sila para pinan ang kanayang pagkamot. Naniniwala si Eden. Nagtasasayon siyang kimihan mga lakal na hakbang para upisail na ampinan ang 3. Sa pero, hindi iyon mahirap, nginit nakilat siya nang makipag-ugnayan ang gripong mga investor mula sa ibang bansa, gusto nilang makipag-negosasyon mili niya si Eden sa Japan. Sabi nila na inti-inting gumaganda ang merkado, gusto nilang isalang-alang ang pagbabalik. Natiwa si Eden, naisip niya na ito na ang magandang pagkakataon. Kaya nahanda siyang lumipat agad. Bago pumunta sa airport, tinawag niya ang 3 bata at niyakap sila ng mahigpit. Kailangan kong pumunta sa isang business trip sa hirom mga 2 linggo. Imasa ako na magtatagumpay ako sa pagkakataong ito, makakawi ako na may pera para pag-aralan kayo hanggang kolehiyo. Mukhang mabait kayo. Tumango ang 3 bata na may liha sa mga mata. Niyakap siya ni Altia ng mahigpit, si Amy naman ay may liha sa mga mata, at si Abigail naman ay hinawakan lang ng mahigpit ang kanang kamay. Sa hiro kang babasahin itong isang taong nasa edad na maisip nila na ang bihay ay parang isang bangka sa karagatan sa gitna ng maraming alon, kung minsan kailangan mong mawalan ng marami para mahanap ang isang espiritual na kanlanghan. Isiniko na ni Eden ang kanayang dating pagmamahal, ngayon niya lang napagtanto na ang kaligayahan ay dumarating sa ibang paraan. Sa mga sinanang libro, sinasabi na kung mabait ka, pagpapalain ka, uwit ang kabutihan ay nakakatalo sa kapalaran. Magbabago kaya ang kapalaran ni Eden dahil sa pagmamahal na ibinigay niya sa 3 bata. Sa paglalakbay niya sa Japan, mayroon siyang kakaibang tiwala at pananabik dahil dala niya ang kanayang layunin kung magtatagumpay siya sa negosasyon, hindi lang niya may liligtas ang kumpanaya. Makakalika rin siyang isang matatag na kapaligiran para mapalaki sina Altia, Amy at Abigail. Naalala niya ang sinabi ni Abigail, hindi po namin kailangan marami, gusto lang po namin ng isang pamilya. Hinawakan sinabi iyon ang kanayang mainang piso na itinago niya. At kahit na nagbigay siya ang mahirap na kailangan, himihinging malaking bahaging kanayang pagbabahagi, pimayak pa rin siya, hindi na siya katilatan dati, alam niya ang presyo na kailangan niyang bayaran para sa walang hanggang ambisyon. Pagkatapos ng 3 araw na negosasyon, mas maganda ang resulta kaysa sa inasahan. Timayak ang mga investor na maminan mili sa kondisyon na paghati-hatian ang kita.
Tumango agat se Eden. Kaya nailig tas ang kampanaya mila sa pakbaksak. Sinit senot ang makakandang balita. Sa panahong yun, sa Vietnam, bagang imispong ang merkadong real estate, ang ilang proyekto ni Eden ay nakalakpas som halakal na hadlang. Madaling araw limipat pauwi si Eden na may kahalakan. Inisip niya ang masahang makang 3 bata kapag ibinalita niya sa kanila na naktahampay sa tiyo. Nginit hindi lahat ng oras ay maayos ang bihay. Pagkarating ni Eden, timawak ang katiwala, sir may isang lalaking nakpakilala na tatay rawang 3 bata, gusto niya silang kinin. Nakakalihan po ang 3 bata, hindi po nila alam kung ano ang gagawin. Mabilis na timibok ang piso ni Eden. Sahili, tutu kaya ang lalaking yun. Siya kaya ang lalaking hindi sumipot sa hotel, uwi bapa. Dali-daliang imiwi si Eden. Pagdating niya sa sala, nakupo ang isang lalaking nasa 40 taong lang na nakadakwatro ang mhapa, nakpapakitang siya rafse, ipinakita ang resultan na nakpapatinay na siya ang tatayang 3 bata. Nakasot sa resultan nga. Na si Antoneta at letrang hoe ay may isang anak na baba, pero bakit 3 sila, nachtidilot ito ang kontradik sandal nakasot kay Emily ang pangalan ng isang ama, samantala ang 2 bata ay walang nakasot. Ngimisi siya, 4 na taon na ang nakalipas nang magkaroon akong relasyon kay Emily, pagkatapos ay nanghanak siyang kambal, hindi ko akalain na 3 sila, siguro niloko lang ako. Ngayon kakinan ko kung sino ang anak ko. Pero kailangan ko minang sirin, pero kahit na ang habatang iyon ay mahtidilot ng halo. Nanghan sa takot ang 3 bata sa sulukdol sa tuno at kilos niya. Sinibikan ni Eden na mahang kamado. Tanong niya, paano mo nalaman na nandito sila? Timawak siya, narinig ko si Ano timawak at sinabing kinupkup ang 3 batang isang mayaman, naisip ko na kailangan kong tanghapin ang anak ko, at dahil mayaman ko, kung gusto mo silang ampinan, kailangan mo akong bayaran. Akat na naunawa ni Eden na isa lang itong oportunista, siguro ay nalaman niyang malay na rayo si Eden at gustong kimita. Sumiklap ang halat. Nakangit ang hanghipin ni Eden, anong klaseng pananalita yan? Hindi makapaninda ang bata para kinin at itapon mo lang. Kung tatay katalaga, patinayan mo ang iyong responsibilidad. Kung gusto mo lang manamantala, hindi ako papayag. Nakikibit balikat siya at ngimisi, nakpapakabayani ko ha. Pero hindi ba't pinapatinayan ang resultan na isa lang ang tatayang 3 baba. Posible na isa lang sa 3 ang anak ko samantala wala akong kinalaman sa 2. Dapat kang mag-ingat, baka nakpapalaki kang anak ng iba at inisip mo na sa yayo. Iniyak si Altia at tumingin kay Eden, hindi ko po siya kilala, hindi po siya nabanggit ni nanay. O kaya ay tumingin si Abigail sa 2 niyang kapatid at nakpailang. Parang dinidiho ang puso ni Eden. Naisip niya ang posibilidad na iba ang tatayang 2 baba. Bakit ang hirap ng bihay? Biglang sumahi sa isip niya na ipapasiri niya ang lahat ng bata para ikumpara kaya at sa kanaya. Kahit na walang katotohanan iyon, paano kang nakataon na anak niya ang isa? Hindi niya isinasantabi ang animang bahay dahil baka dati. Pero hindi siya nakipagrelasyon sa iba. Pimayak siya para malaman kung sino ang kanayang anak para hindi mawala ang kanayang karapatan. Bimintong hininga si Eden at limangon sa 3 bata at mahinang naksabi, mahtis kayo at makpasiri mili, hiwak kayong matakot, nandito sa tiyo Eden, walang pipilit sa inayo na paminta kahit saan. Limipas ang isang linggo na naghihintayang resulta. Sa panahong yun, paminsan-minsan ay binibisita siya. Kunwari ay binibisita ang anak niya pero sa totoo lang ay hinihingi siyang pera. Pinakpawalan siya ni Eden na pimasok, sinabihan siya na hintayin ang resulta at pag-isapan nila iyon. Halit na nakpanta siya na mahtidemanda siya. Samantala, ang 3 bata ay hindi mapakali, natatakot silang imalis sa bahay na sinimilan na nilang itirang na pamilya. Hindi limayo si Aimee kay Eden, si Altia naman ay imiyak araw-araw, takot sa panghangharal niya, pilit na nakpapakalakas si Abigail pero baka sa kanayang mukha ang pahalala.
Inalev lang silani eden, kait ano po ang mangyari, po protektahan kayo ni tiyo eden, iwak kayong matakot, isang panhaku no naniniwala siya no kailangan niyang tuparan sa lahat ng paraan. Pagkatapos ay dumating ang tatana. Tinawagan laboratorio si Eden, at ang tatlong bata. Binigayang doktor ang tatlong sobre na may resulta. Sa inang dalawang resulta ay nakasuot na walang koneksyon kay Esina Altia at si Aimee. Samantala 99% na tumigma ang nani Abigail sa kanaya, nagpapatinay na siya ang tinay na ama ni Abigail. Makang natutiwa siya pero naktakarin siya kung saan nanghaling ang dalawa. Iniling ang doktor at binigay ang hiling sobre kay Eden. Nanghanhinag ang kamay niya nang buksan niya ito, nakasuotuan na hindi tigma kay Eden ang Nina Altia at Aimee. Siyempre hindi rin siya imasa. Pero bakit kamukha nila si Elizabeth? Baka hinihini lang yun. O dahil inalahan niya ang nanay nila na parang kapatid. Nang makita ang resulta, biglang umiyak si Abigail, kaya ako lang ang anak ni tatay, samantala ang dalawa kong kapatid. Magkakasama kaming limaki at akala namin magkakapatid kami, hindi pala. Ipinaliwanag ng doktor, si Emily ang nanghanak sa tatlong bata, pero baka nagkaroon si Emily ng maraming relasyon, kaya magkaiba ang tatayang dalawang bata. Ngayon, walang nakakalam kung sino ang tatayang dalawang bata. Ahat-ahat na hinawakan niya si Abigail, imiwika na sa akin, samantala kayang biyahin silang mayaman, wala akong pakialam. Namila si Eden at sinakawan siya, timahal ka. Hindi makapaninda ang anak para kinin at itapon mo lang. Sa khavni dugo ko ang baba, hindi mo pwedeng pigilan o kung gusto mo siyang panatilihin, kailangan mo akong bayaran. Nang marinig iyon, nahalihan si Abigail, ayaw niyang iwanan ang dalawa niyang kapatid, pero hinila siya niya. Himarang si Eden at kiniha ang kanayang telepono para tawagan ang kanayang abogado, nagtasasan siyang 5 para hindi hayon siya na saktan po ang isang batang peso. Nachwala siya at nachpanta na magdedemanda siya para kinin ang kustodiya. Timahimik si Eden at bumilong kaya magkano ba ang gusto mo? Tama, kapag himaharap sa isang taong walang peso, kung minsan pero ang dalawang talam, pero isa rin itong mabilis na solusyon. Namitla siya gusto mo akong silan. Halit na sinabi ni Eden tinatawag ko yung pera bilang kabayaran para permahan mo ang popol na isinisiko mo ang iyong karapatan bilang ama, sigurado ka bang kaya mong biyahin ang anak mo. O gusto mo lang siyang gamitin tila hinto ang mundo, tahimik ang tatlong bata. Sahili, siya, tulad dati, sa akim at walang tinay na pagmamahal, tumango pinresayan niya ang halaga. Pimayak ahat si Eden. Nang hapon, sa isang notaryo, pinirmahan niya ang popol na isinisiko niya ang kanang karapatan bilang ama kay Eden. Nakakawa ang etsira, nanghanhanag ang kamay ni Abigail habang pinipirmahan ang popol at tumitilo ang kanang haliha. Sa sandaling yun, nawala ang tinay niyang ama kasama ang lahat ng pag-asa na magkaroon tinay na pamilya. Pero mayroon siyang dalawang kapatid at ngayon pinili niyang manatili kay Eden. Nang matapos ang lahat ng proseso, imalis siya na may pera, himahuhul si Abigail sa notaryo, tatay bakit mo ginawa yun? Hindi ko kailangan pera, gusto ko lang tatay limiut si Eden at niyakap siya, tahimik na tumitilo ang kanang liha, sa inang pagkakataon, pagkatapos maraming taon. Imiyak siya na parang isang tatay na nakasaksing troydayo sa kanang anak. Mahilo ang bihay pero kahanga-hanga, mila sa sandaling yun, opisyal na binibigyan ni Eden ang tatlong batang proteksyon, itinitiring ng ampon. Pagkatapos, imipa si Eden isang abogado para kimihan mahalakal na hakbang para ampinin sina Altia, Aimee, at Abigail kahit na anong sabihin lipinan, wala siyang pakialam. Nakamali siya noon, ngayon hindi na niya pwedeng hayaan na mawala ang maliliit na bihay na kailangan proteksyon. Nang habang yun, nang tulok na ang bata, nakupo si Eden sa sala. Timanghan sa 5 larawan ni Elizabeth, parang sa dilaw na ilaw, nakita niyang nakangiti siya at pinakpapala siya.
Timaloy ang isang liha sa pesengini eden at bimilong, salamat sa yayu dol dinala mo aku sa kanila kahit na ang katotohanan ay kung minsan ay makilo na siya andin siya dol natakpian niya ang bahong paron pamimihay. Sa labas ng bintana similay ang sinakang bivan at nakdolang kapayapon pagkatapos maraming bahayo. Nakapong tahimik si Eden sa sala kung san ilang minuto lang ang nakakalipas, nakatanghap ang malaking perase at nawala sa bihay ni Abigail. Halata ang kahalakan sa kanyang mukha nang hawak ang pera, samantala sa sahig, naiwan si Abigail na nakaupo sa sahig at tumitilo ang kanyang haliha. Tahimik na tinitingnan siya nina Aimee at Althea na para bang hindi pa rin nila maintindihan ang nangyari, isang nakakaya na sandali. Hindi lang sa tatlong bata, kinapati na rin sa isang milenarang lalaki na imiyak din sa inang pagkakataon pagkatapos maraming taon pagkalis doon, hinawakan ni Eden ang kamayang tatlo at dinala sila sa kotse na nakaparada sa labas. Timilim ang langit, ang haitim na poste sa don ay nagliliwanag. Ang hangin nakmimila sa karainte ay nakpalamig sa sasakyan, dahilan para manghinig si Eden, umaral ang kanyang piso ang walang laman. Simakay siya sa sasakyan, pinaupo ang tatlong bata sa likod at sinabi sa driver na makmanuun ng daan-daan para makaroon silang oras para maging tahimik. Limangon siya at nakita sa liin na nakabalagtot, ang hamata ay namimila, ang dalawang nakababata ay makapten sa kanaya, ang hamata ay nakakalihan. Nadama ni Eden ang napakalaking sakit na bimabalot sa kanilang tatlo, ngunit wala siyang mahawak kundi ang manhaku na magiging sandahan niya sila, kahit man lang sa material at kaligtasan. Nang habang yun, nang makawina sila sa fila, si Aimee at Althea ay nakatilok na sa pahod, si Lynn ay nakaupo pa rin sa bintana, tulala. Limapit si Eden at daan-daang ipinatong ang kamay sa balikat ng bata. Alam ni Tito Eden na malungkot kan ngayon. Imiyak ka kang gusto mo pero tandaan mo hindi ito kasalanan mo o ang kapatid mo. Minsan ang matatanda, minsan hindi nila kayang gawin ang bahay na gusto nilang gawin. Ang kanyang buses ay pausdal naranasan din niya ito at alam. Niya kang paano didirihin ng sakit ng isang panhakong napako ang kaliliwa. Limangon si Abigail at tumingin sa kanaya, ang halabi ay gumagalaf at biglang ay makap kay Eden at imiyak ng labis na hindi pa niya nakawa. Ang kanayang kahitbi ay imalinghav sa tahimik na habi bahagyan hinihasan ang ilang sandaling samang loob. Mahigpit na niyakap ni Eden ang bata, ang kanayang mata ay lumiliha, bumibilong, naintindihan kita, imiyak ka lang. Sa ibabawang nanghanhinig na balikat ni Abigail, tila nakita ni Eden ang imaang isang binata noong nakaraan, na imalis nang hindi niya napigilan at pinagsisisihan niya magpakailanman. Marahil ito ang kanayang pagkakataon na bayaran ang bahaging kanayang pagkakamali kahit na samha estrangerong bata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na itiniring ni Eden na estrangero ang mga ito. Itiniring niya silang parang sarili niyang mga anak. Kinabukasan, ang bihay ay inti-intang bumalik sa normal, ngunit dapat aminin na ang pag-ampon ni Eden sa tatlong bata sa panahon na pinuparin ng itang ang kumpanaya ay isang malaking pasanan pa rin. Minsan si Eden ay tinsay nadudol kinailangan niyang makipagkita sa mga shareholder, magpilong ng walang tigil at mag-alala tungkol sa bahay. Kahit na may katiwala at makakasambahay, gusto pa rin niyang humihong oras sa mga bata. Tivang hapon pagkatapos ng trabaho, pumipunta siya sa palengke para bimiling ilang merienda para Evie. Nakilat ang hanaktitinda dol hindi nila akalain na ang balay na rayo ay pipila para bimiling pritong donut at stiamit ben. Ngumiti lang siya, bimibili ako para sa mga bata sa bahay. Ang tatlong bata ay inti-inting bimawing kanilang sikla. Si Abigail pagkatapos ng kanyang pagpaksak ay nakpakitang higit na pagkamay lang. Tumitulong siya sa paglilinis, pagtaklop ng mga damit, at minsan ay tumitulong sa kusina ipang maglito para sa kanayang dalawang kapatid. Si Aimee at Lynn ay masigla talat ng mga ibon, at sa sandaling dumating si Eden sa pintuan, tumatakbo sila para sa